Walang ya. Hindi ko alam mga kapatid kung matatawa kayo o maiinis kayo rito sa balitang pag-uusapan natin ngayon, no, at bibigyan natin ng reaksyon at komentaryo. Nung nakaraan mga tol sa Kongreso, 'di ba? Merong isang mambabatas na gusto ng i-abolish, ibasura mga tol yung MDT. Pati yung mga EDCA sites, 'di ba? Ngayon, meron ulit isang mambabatas mga kapatid, no? Sabi rito, the Philippine Coast Guard, PCG, will become the cause of World War III. Sabing ganon mga tol. Yung Philippine Coast Guard daw mga kapatid ang ang magiging sanhi o dahilan ng pandaigdigang gera. Diba? Damay na Russia, damay na yung Amerika, damay na yung Middle East kasi pandaigdigan nga 'to eh. Ang magiging cause daw nun mga tol is yung Philippine Coast Guard. Diba? Na hindi nga pumapalag sa pangwa-water cannon ng China. My goodness. Sabi rito, the PCG is a corrupt establishment that is used to provide high-ranking positions to underserving public officials. Kung usapang corrupt mga kapatid, hindi ba nagmi-mirror yun? dito sa ang hirap na lang kasi magsalita eh, 'di ba? Dito sa house, 'di ba? Pag-usapang corrupt mga tol. The PCG has been constantly escalating tensions. Naku po, PCG pa pala ang nag-e-escalate ng tension mga tol. Naku po. Yung PCG mga kapatid na nagbabantay sa karagatan, yung PCG na nagsasagawa ng mga maritime domain awareness, sila pala yung nag-e-escalate mga tol. Ano ba dapat gawin ng PCG para hindi mag-escalate, no? Wag na totally magpakita dun sa karagatan natin. No, wag na kaya. Ito mga kapatid, ano lang to reaction lang natin dito sa mga pahayag nitong isang congressman. Representative mga kapatid. Not attacking the person pero yung statement. Yun yung ating binibigyan ng reaction, okay? Not attacking the person but the statement. Sabi rito, the PCG has been constantly escalating tensions in the West Philippine Sea with the idiotic goal of interfering with China and Taiwan's eventual reunification. My goodness. My goodness. O mga kapatid, ano ang inyong masasabi doon? Eto, sumagot si PCG spokesperson Commodore J. Tariela. Mamaya meron tayong panonooring video. Pero basahin muna natin to mga tol. Etong sagot ni PCG spokesperson Commodore J. Tariela. Kong Barsaga's statements not only distort facts but also disrespect the brave men and women of the PCG who risk their lives daily to safeguard our sovereignty and sovereign rights, ensure maritime safety, and uphold the rule of law. Yun ang sabi rito ni Commodore J. Tariela. I respectfully urge Kong Barsaga to retract his statements and recommend that he consult with the doctor or a lawyer for a clearer understanding of the PCG. My goodness. PCG spokesperson Commodore J. Tariela. Alright mga kapatid, ito pag-uusapan natin ngayon. Binasa pa lang natin yung statement. Di pa tayo nagsisimula mga kapatid dito sa ating commentary and reaction. Pero bago natin to mga kapatid tuluyang talakayin mga kapatid, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lang. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At syempre sa mga nanonood naman sa ating Facebook page, syempre huwag niyo rin kalimutan mag-follow and like. Maraming salamat. Nasa 107,000 na tayo mga kapatid, no? Maraming salamat sa ating mga taga-subaybay. Doon sa mga hindi nagugustuhan ng ating reaction dahil mas pabor sila sa China, wala na tayong magagawa dyan, no? Pasensya na lang po sa inyo kasi hindi kami pabor sa inaagaw ng China ang ating West Philippine Sea. Kung kayo gusto nyong ipamigay, bahala kayo, di ba? So ito, panoorin natin mga kapatid. Itong naging sagot ni Commodore J. Tariela. No, dito sa interview niya, dito sa isang programa, 1PH, mga tol. Binatikos ni Commodore J. Tariela ang pahayag ni Kong Kiko Barsaga na dapat i-abolish ang Philippine Coast Guard. O ibig sabihin mga kapatid, dapat daw tanggalin na ang Philippine Coast Guard. No, para lalong mas malaya yung China makapag dun sa karagatan natin. Wala nang Coast Guard.
Actually mga kapatid, yung Coast Guard nga talagang hindi na pumapalag eh. Awareness na lang yung naibibigay nila sa atin eh. Yung tipong naibibigay natin sa buong mundo, sa buong international community, yung awareness na hindi kinikilala ng China ang batas, hindi nirerespeto ng China ang UNCLOS. Yung awareness na ganun mga kapatid pag inabolish pa natin to, ano nang matitira sa atin? 'Di ba? Hindi pa nakokontento. Gustong i-abolish yung MDT, gustong i-abolish yung mga EDCA sites. Wala na mga tol. Ano nangyayari sa ating bansa, 'di ba? Sabi rito, giit ni Tariela malinaw sa mga larawan at video na ang Chinese Coast Guard at Maritime Militia ang nanghaharas sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Hindi ang PCG mga kapatid. Ito sagot niya to rito mga tol dito sa pahayag na to. Ito lakihan natin para mas mabasa ninyo. O yan. Ang sabi rito, the PCG o Philippine Coast Guard has been constantly escalating tensions. Tayo daw mga tol ang nag-e-escalate o nagpapalala ng tensyon. Philippine Coast Guard daw mga tol ang nagpapalala ng tensyon sa West Philippine Sea. Sabing ganon mga tol ng ating mabuting ng ating eto yan. So ito panoorin natin mga kapatid mula rito sa 1PH. Honestly, no, para sa Philippine Coast Guard, of course, the Commandant of the Philippine Coast Guard, Admiral Ronnie Hilgaban, para sa amin, based on the most recent survey ng Pulse Asia, 94% of Filipinos support the Coast Guard's transparency effort in the West Philippine Sea. Sinong hindi susuporta sa Coast Guard? Diba? Ang hindi susuporta sa Coast Guard mga tol, yung mga walang pakialam sa bansa, yung mga hindi tunay na Pilipino, yung mga Pilipinong okay lang sa kanilang sakupin tayo ng dayuhan. Sila yung mga hindi susuporta sa Coast Guard. Bakit nila susuportahan yung Coast Guard? Sagabal to sa gustong gawin ng kanilang mga amo, di ba? Sagabal ang Coast Guard mga kapatid kasi kung walang Coast Guard, baka matagal nang nakakakuha yung Baho de Masinloc. Yung ibig sabihin matagal nang natayuan niya ng base, baka pati yung Ayungin Shoal, baka pati yung Escoda Shoal, o baka buong West Philippine Sea mga tol. Diba? Baka wala na talaga mga mangingisdang Pilipino kasi itong PCG, BFAR, sila yung namimigay Sila yung namimigay ng ayuda, sila yung namimigay ng subsidy. Diba? Grocery, crudo dito sa ating mga mangingisda. Sinong papadala dyan? Yung mga mambabatas natin na gustong magtanggal ng Coast Guard? Ako po, comment na lang kayo mga tol. Comment na lang kayo. Balikan natin. It's a transparency effort in the West Philippine Sea. And more than almost 80% ng Pilipino din also recognize the efforts of the Coast Guard in the West Philippine Sea as well for our patrols and our activities to support the Filipino fishermen. Tama. Alam nyo mga tol, naging aware ang mga Pilipino. Namulat ang mga Pilipino. Majority ng mga Pilipino mga tol. Nalaman nila yung katotohanan na nagaganap dito sa West Philippine Sea dahil sa ating Coast Guard. Dahil sa kanilang initiative, diba? I-video, i-document yung mga nangyayaring panghaharas ng China Coast Guard dito sa West Philippine Sea. Biruin mo, bibintangan pa ba natin itong mga Coast Guard na sila ang nag-e-escalate ng tension? Hindi na nga sila pumapalag Hindi na nga nila tayo hinihila sa gere. Pero yung mga tol, tutuusin itong mga Coast Guard na to, pikon na rin yan. Sa totoo lang pikon na rin yung mga yan. Bad trip na rin yung mga yan. Whenever na wina-water cannon sila, binabangga, inaano sila, hinahabol mga tol. Kung sila lang masusunod, pumalag na yung mga yan. Nakikipagbarilan na yung mga yan mga tol. Kung sila lang masusunod, kaso alam nila na pag ginawa nila yon, hindi lang sila ang mapapaaway, buong bansa. Diba? So ang gagawin nila, kainin na lang nila. No, lunukin na lang nila yung ego nila. Okay na lait-laitin sila ng mga duwag. Okay lang lait-laitin sila ng mga takot. Basta tayong mga Pilipino, hindi nila tayo hihilahin sa gera. Hindi yan naiintindihan mga tol ng mga ibang mga kababayan natin na nakakaawa din kung titignan mo Diba? Hindi nila naiintindihan yun mga tol, yung sakripisyong
ginagawa ng PCG natin para lang mapanatili ang kapayapaan ng ating bansa. Kasi mga tol, isa man sa kanila, mawala sa kontrol, maubos ang pasensya, magpaputok, tapos may tamaan isa sa mga Chinese Coast Guard at namatay. Mga tol, buong bansa natin lalaban sa gera pag ganun na nangyari. Tanong, handa na ba kayo? Handa na ba yung mga mambabatas natin, mga tol? Iruin mo yung sakripisyong ginagawa nila. Sinasalo nila yung water cannon, binabangga. Bukod pa doon sa ginagawa ng mga China Coast Guard, dugdag pa doon yung mga panlalait ng ating mga kababayan na imbis na suportahan sila, nilalait pa silang duwag, takot, kung ano-ano pa sinasabi sa kanila. Tapos yung mga mambabatas natin na dapat magdagdag ng budget sa ating PCG para madagdagan yung ating mga barko, gusto i-abolish pa yung PCG natin na nagbabantay sa ating karagatan. My goodness, ano na nangyayari sa Pilipinas? Samantalang ang China, biruin mo kung gaano sila kasuporta sa kanilang Coast Guard. Tingnan nyo yung China kung gaano sila kasuportado sa Coast Guard nila. Tayo gustong i-abolish, my goodness talaga naman, oo. We have the mandate of the people. Ang statement ni Congressman Barsaga, hindi ko alam kung we should really give some weight on it kasi alam naman natin he has a pending ethics case sa Congress and maingay lang siya talaga sa social media. I don't think that the majority of the Filipino people support itong panawagan niya na i-abolish ang Philippine Coast Guard. O ito, comment. Mga kapatid, comment kayo. Ano lang to, parang survey. Suportado nyo ba yung pahayag ng isang kongresista o mas suportado ninyo ang PCG? Ano sa tingin ninyo mga tol? Comment kayo sa ibaba. Filipino people support itong panawagan niya na i-abolish ang Philippine Coast Guard. Meron din siyang sinabi dito, sir, no? Actually, nakita ko kasi kanina dyan. Sabi niya, to add to that, the Coast Guard has been constantly escalation tensions. May typo ata to. In the West Philippine Sea with the idiotic goal of interfering with China and Taiwan's eventual reunification. Ano po ang masasabi po ninyo dito? Idiotic goal daw na nag-interfere daw sa reunification ng China at Taiwan. Well, una sa lahat, no? I don't really know kung saan kumukuha ng information si Congressman Barsaga, kung pusa lang ba yung mga kausap niya or kung sino ang nagbibigay sa kanya ng mga ganitong information. First of kahit yung mga reporter, sa totoo lang gusto magkomento nito mga reporter, mga tol. Siyempre, ano sila mga reporter sila, meron silang sinusunod. Hindi katulad natin mga tol. Do meron din tayong mga sinusunod na rules. Rules sa Facebook, rules sa YouTube, mga tol. Hindi tayo mambabatikos ng tao. Hindi tayo mga atake ng kahit na sino man. Hindi tayo mag-i-spread ng hate. Hindi tayo i-influence na magalit kayo sa kahit na sino mang tao. Ang sa atin mga tol, binibigyan lang natin ng commentary, binibigyan natin ng reaction, yung isang statement. Okay? Hindi yung tao yung statement lang. The Philippine Coast Guard is not the one escalating the tension in the West Philippine Sea. Nakita naman natin ito sa mga videos and photos na nilabas natin. It has always been the Chinese Coast Guard, the Chinese Maritime Militia nang haharas ng ating mga mangingisdang Pilipino. And come to think of it, the size of the Coast Guard vessel is only 44 meters ang haba. Napakaliit nito compared with the monstrous size of Coast Guard vessel. Paano naman tayo makakapagpa-escalate ng tension? How can we even provoke this monstrous-sized Coast Guard vessels? Hindi lang yun. Kung anliliit lang natin. Hindi lang yun. Meron pang isang pahayag. Ito kasi Inquirer to eh. Ito post ng Inquirer to. Pakita ko lang sa inyo. Ayan Inquirer.net mga tol nyo. Ito po, sabi the Philippine Coast Guard will become the cause of World War III. Sabing ganon mga tol. Ang Philippine Coast Guard daw mga tol ang magiging sanhi. Magkokos ng World War III, mga tol. Naku po, And lastly, mga ordinaryong mangingisda ang sinusuportahan natin dito. Why would we even mind other concerns of the people? Alright, mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dito sa ating binigyan ng reaction video? Etong pahayag ng isang October 28, 2025, mga tol, no?
Etong pahayag na to. Ano ang inyong masasabi rito? Alright, pwede kayo magbigay ng inyong sariling opinion, sariling komentaryo. Pabor ba kayo mga tol, i-abolish na lang yung PCG? Pabor ba kayo? Sinong ipapalit natin? Yung mga ano na lang natin, no? Ay, naku po. Hanggang sa muli mga tol. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.